Philsport sa Asia. Mas malaki pa ito sa Mall of Asia. Actually, dito sa loob ng Philsport na makikita natin una-una ang lahat ng iba't ibang klase ng isda. Kasama na ang mga mamamakyang, pati na siyempre ang producer. Walang isda kung walang producer. At the same time, kami mga fish broker. Ang labot ng Philsport, hindi po palengke ng ordinary market. Ito po ay mamakyawan. Dito po namamakyaw lahat yung mga ating mga lindera na nagtitinda sa palengke. Umaabot sa halos 40 tonelada ng yamang dagat ang ginagawa ito araw-araw mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sandali, may nakikita. Tara, puntahan natin. Nakikita niyo po dito sa likod ko ay tatlong truck na may lamang isda. At ang laman nito ay 1,800 kilos per truck na galing pa itong Pampanga. Puro buhay na tilapia ang laman ng mga truck na ito. Kailangan hakutin papunta sa palengke para mabenta. As you can see, buhay na buhay ang mga isda. Kuha tayo na isa. Ito na! Aray, ow! Ayan. Buhay pa yung isda. Sa trabahong ito, kailangan nyo ng proper uniform. Saan ko na susutin nyo? And of course, boots. Kailangan nyo ng boots. Kasi dito, wet market, basang-basa lahat. So, kailangan naka-boots kayo. Kaya mukhang busy-busy si Kuya. Pero sa tingin ko, kaya ko to eh. Magka-site lang naman kami ni Kuya eh. Dito nagsisimula lahat. So, simula sa trap, nililipat nila lahat ng isda dito sa mga banyera. Pagkatapos, sinesegregate naman nila dito sa kabila. So, sige, simulan natin. Try natin yung pagsasalok. Okay, ang nakikita ko ngayon, maraming bula. Huwag kayo mag-alala, hindi sabon yan. Nanggaling yan sa mga isda. At ang ginagawa ni Kuya ngayon, nilalagyan niya ng biskwit para daw ito mabawasan or mawala ang bula. So, 10 pakete ng biskwit ang nilalagay kada isang truck. Para yung bula niya, matanggal o ma-prevent. Para na sa ganon, pag-ahango, hindi maka-istorbo sa pamimili. Matapos ang 10 pakete ng biskwit, ayan, nabawasan na ang mga bula natin. Galing mo. So sa mga nagsasalok dito, ito yung nagiging best friend nila. Ito yung aparato na ginagamit nila para kumuha ng isda dito at ilipat sa mga banyera. Yun. So meron siyang mechanism na hihilahin ko lang. At ayun, tapos na lahat ng isda. So tuloy-tuloy na to. Sa tingko sa ganitong klaseng trabaho, kailangan mabilisan eh. Kasi, well, time is money, di ba? Mabilis ang buhay. So mga tao dito, ginagawa to nila ng madaling araw. Araw-araw. Nagsisimula pa lang tayo, nasa first stage pa lang tayo ng pagsasalok ng isda. At masasabi ko, hindi madaling trabaho ito. Pero tuloy-tuloy lang tayo. So I think ang next phase ng pagkuha ng mga isda galing sa truck ay ang pag-separate, pagsasegregate ng mga malalaking isda at maliliit na isda. And at the same time, yung buhay at patay. Dahil narinig ko kanina, magkaiba daw ang presyo ng mga isda nito. Ayan o. Ayan yung sasari ko. Ay, truck pala yun. Ito ang napaka-importanting Truck pala yun. pangangailangan pag ikay isang nag-import or export ng isda. Ayan, yellow. At dahil dyan sa yellow niyan, preskong-presko pa itong pulang isda nito na ang tawag ay Lapu-lapu. lapu-lapu. Alam niyo bang Persians ang unang nakatuklas ng paggawa ng yelo? Tuwing taglamig, nag-iimbak sila ng tubig sa drum na nababalutan ng buhangin at clay at binabaon sa niebe. Dahil sa sobrang lamig, tumitigas ang tubig at nagiging yelo. Dito sa Navotas Fishport, klase-klaseng mga yamang dagat ang dumarating. At meron tayo isang truck dito nang galing pang Mindoro Occidental, hindi ako nagkakamali. Tama ba kaya? Mindoro? Pagkatapos
Pagkatapos hanguin at pagpilian, kikiluhin ang mga isda. Handa na ito para i-deliver. Malamig. At kamay. Manhid na. Wala pa akong 5 minutes dito na manhid na kamay ko. Kaya, hindi basta-basta itong trabaho na to. Ayan na. Feeling ko nagkamasal na ako doon. Pinagkakali sa ako, mula alas 3 ng umaga, sinabayan mo ang mga patilyo at tindero sa kanilang trabaho sa fishport. Eh, Teka, anong nangyari? Ako pa ako, hindi pa tapos ang trabaho. Gising!